30 pa lang, uwi na kami. Alam nyo, kailangan ko po explain, no? Kasi ito, napag-usapan na po, no? Kung ano pa talaga ang paninindigan ng GTV Pasig. Ito po ang plataforma ng isang mabuting pag-gobyerno o good governance. Explain ko lang sa inyo kung ano ba talaga ang narudulot ng good governance. Minsan po, bigyan ko kayo ng mga performance na lang ni Mayor Vico simula nung siya napupo bilang mayor. Kasi kayo rin naglukluk sa kanya noong 2019. Diba? Ang minana niya na budget noong 2019 is 10 billion pesos. Tandaan nyo, 10 billion. Tinamahan niya ng pandemya, tayo pala. Lahat tayo tinamahan tayo ng lockdown. Salamat tate. Sarado lahat ng komersyo. Ano pong nangyari sa ating budget? Kahit ano pa mangyari dito, straight team Giting po kayo. Po ang Luisog ng Pasig. Astig ang Pasig! Number 1 sa ating mga kalata. Congressman Roman Romulo. Barangay Rosario! Ang mahusay na mayor! Magandang gabi, Barangay Rosario! Vamos sa po kayo! Luwaran dito sa kaliwa, tabing kalsada, okay lang po kayo. Yung mga nasa kabilang side ng kalsada, sila yung maaga, kaya sila po ay nasa VIP seats natin. Okay pa ba kayo? Ayos lang tayo. Binabati din natin ng mga nasa upper box. Rinig niyo naman po kami. Salamat po sa napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Nakakataba ng puso ang inyong mga sigaw, yung mga cheer po ninyo. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po ng narating natin. Mga bata, maraming salamat. Mamaya na tayo magsigawan. Baka hindi tayo matapos, baka magsasaing pa kayo. Okay lang po. Di ba, i-extend ko na lang po yung i-extend ko na lang po yung mensahe ko. Ano po? Huwag, kapaan ko. Hanggang ating gabi tayo dito. Huwag po, kailangan din natin magpahinga kahit kapano. Una po sa lahat, gusto ko lang pong malinaw tayo. Tayo po, tinataguyod natin ngayon ng isang pamahalaan kung saan buhay na buhay mga prinsipyo ng mabuting paggugoberno, mabuting pamamahala. Kasama po rito ang pagbubukas ng ating pamahalaan para transparent. Kita natin kung saan dinadala yung pondo natin hanggang sa huling sentimo. Kasama po rito yung pagtataguyod ng isang mapanlahok na pamayanan. Pwedeng sumali ang mga samahan, ang mga asosasyon, hindi yung kami-kami lang na nakakaalam sa mga proseso ng ating pamahalaan. Ultimo procurement natin, meron tayong observer na ordinaryong mamamayan, tinitraining pa natin para mas maintindihan po nila. Tinataguyod natin ang isang pamahalaan na may pananagutan ang taong bayan. May pananagutan ang opisyalis sa taong bayan. Ang gusto po natin, tuluyan ng kalimutan yung nakaraan kung saan usong-uso yung takutan. Kung saan puro palakasan. Naglinis tayo ng pamahalaan. At naipagulit natin ang isang pamahalaan kung saan kapag may mga serbisyo, walang sinisingil na utang na loob ang inyong mga opisyalis sa tao. Mapapansin po ninyo mga programa, mga proyekto natin ngayon, wala kayong makikita na project of Mayor Vico Soto. Wala po, diba? Dahil una sa lahat, gusto natin pag may nakita tayong programa, kung papagawa man ng kalsada, building, ayaw natin na isipin na, ay, magaling kasi yung mayor. Hindi po. Pag nakita natin, may project ang lungsod natin, project yan ng bawat isang mamamayang Pasigleño. At pwede maging proud ang bawat isa sa atin. Pinapakita rin po natin, sinasanay natin ang tao na wala tayong utang na loob sa mga politiko. Wala tayong utang na loob sa mga politiko. Dapat mga politiko gawin nila ang trabaho. Kung sino ang pinakamagaling, kung sino ang pinakatapat, yan ang pipiliin dapat natin tuwing mag-eleksyon.
Pero siguro, wala rin naman masama magbalik tanaw po tayo ng konti. Kasi sabi nga, di ba, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi ba yun? Tapos sabihin natin, walang karunungan. Naalala po natin noong 2019 dito sa West Bank, madalas tayo magamit sa politika. Naabutan po namin ni Congressman nung muna kami naglakad dito pagkatapos namin mag-file para mayor at Congressman. Bukod sa maraming natatakot pag dumarating kami, kinakabahan, naabutan namin nakapaskil na po yung mga notice dito. Naalala niyo po yun? I-demolish na daw po tayo. Naalala niyo pa po? Buti na lang. Naabutan sila ng eleksyon. Pero para rin malinaw na malinaw, alam naman po natin na nasa danger zone po tayo. Alam din po natin na yung mga issue talaga, delikado po talaga. Kaya darating talagang araw na mayroong relokasyon. Pero, hindi yung kung saan tayo dadalhin na hindi pa maayos yung tubig, hindi pa maayos yung kuryente, sa malayong lugar na walang hanap buhay. Yan yung nilabanan natin noong 2019. At noong June 30, 2019, unang araw, July 2019, nung naupo na po tayo pagkatapos ng eleksyon, ang isa sa una kong ginawa ay baguhin ang polisiya ng ating lokal na pamahalaan pagdating sa demolisyon at relokasyon. Hindi tayo mangangako ng kung ano-ano. Hindi ko po sasabihin na pwede ang hindi naman pwede. Pero, kung kailangan talaga ng relokasyon, malinaw na malinaw po tayo. Ngayon, sa ilalim ng ating administrasyon, walang demolisyon hanggat hindi maayos ang lilipatan. At para malinaw na malinaw po para sa lahat, pati sa City Council po natin, ano ang ibig sabihin ng maayos na lilipatan? Basic muna, may kuryente, hindi yung palilipatin tayo doon tapos wala pang maayos na linya ng Meralco o ang kuryente. Tubig, may hanap buhay, may access sa paaralan, serbisyong pangkalusugan. Yan po yung 5 basic. Pag wala yung 5 yan, hindi po pwede. Bawal na ngayon. Pero meron pa pong pang-anim. May isa pa po tayong requirement na dapat, may narinig po kasi ako na doon sa lugar nagugustuhin ng ating mga residente. At masaya naman po tayo dahil nasisimulan na po natin. May mga mauuna, Balpace, di na, alam nyo, laki po ng West Bank. Ayaw natin yung style na kakagulo tayo, malakas na demolition. Diba ayaw, wala na yun. Napasa na natin yun, gano'n eh. Wala na yung ganung style. Portion by portion po, aayusin po natin ito. Marami tayong pinag-aaralan, pati yung, di ba, makausap ko naman, pati yung mga taga-algang may bunga, di ba? Ilang beses na kami nag-usap ng puso, kung sa embankment, ano ba talaga yung pwedeng gawin, hanggang saan ba talaga tayo pwede. Para sa Rosario, may 600 na po na mauuna, nagsisimula na po ang construction natin sa Daang Bangka. Para lang po malinaw kasi hindi naman tayo araw-araw nagkakaroon ng mga pagkakataon mag-usap, ano? Kaya po sila ay mauuna kasi nagsimula po yan bilang people's plan. Ibig sabihin, sila po yung nag-initiate. Ngayon, yung lupa sa gobyerno, yung SUPRAC, binigay yung lupa sa kanila. Tapos, hindi naman natuloy yung people's plan, sila ng lokal na pamahalaan, tinuloy po natin. Okay na yun, di ba? Kanina umaga, sino po pumunta kanina umaga dun sa mga ritual na ano, may iba sa inyo nakapunta po, nasa 100 yata kayo na nakarating po dun. Ngayon pa lang, kinukongratulate ko na po kayo kasi maganda po. Yung mga, pati yung mga pagkakamali sa mga unang pabahay, yung mga pwedeng improve dun sa mga unang pabahay. Ito po sa ginagawa natin sa Daang Bangka na correct na po yun. Kaya sigurado po, maganda po yun. Ngayon, para sa iba, hindi naman tayo lahat magkakasya sa Daang Bangka. Ano pong gagawin natin?
Tandaan po natin ang issue sa lupa, hindi po ganun kadali. Kung madali, di sana matagal nang naayos yan, di ba? Binilit po natin na maghanap ng lugar kung saan hindi na po kailangan lupa-lupa sa Pasig. Para sa kalaman ng lahat, nabili na po ng pamahalaan ng isang malaking peraso ng lupa, 12 hectares po yan. Ilang minuto lang po mula dito sa Barangay Kalawaan lang po, malapit sa boundary ng Taguig. Ganyan po tayo ngayon. Ganyan ang inyong pamahalaan ngayon. Tinitingnan ano ba yung problema? Ano yung mga issue? Ano yung kailangan gawin? Kung may problema, tingnan natin hanggang ugat. Ano ba talaga yan? Hindi yung kung ano-ano lang sasabihin, kung ano-ano lang ipapangako, na hindi naman talaga pinag-aaralan kung ano yung sitwasyon. Pag tayo may sinabi, hindi pangako. Sinasabi natin na pag-aralan na, hindi nagawa na, ginagawa na. Ganyan po ang iyong pamahalaan ngayon. Imbis na sa malayong lugar pa, may pagmamalaki natin sa lungsod ng Pasig. Baka ito na yung pinakamalaking in-city na relocation. Dahil yan po ang narinig ko mula sa inyo. Yung nakausap ko po kayo, karamihan ang sinabi, kung magkakaroon ng relocation, kung kailangan talaga, sana yung sa malapit lang. Nagawa po natin, nakabili tayo ng lupa na hindi sa malapit lang, sa loob mismo ng Pasig. At hanggat hindi ready yun, huwag kayo mag-alala. Safe na safe po kayo. Walang problema. Kanina po, nanggaling kami sa Ismar, sa Kalawaan. Iba naman po siyempre yung sitwasyon doon. Doon, hindi naman danger zone. Pwede, as is where is. Pero 4 na dekada rin nilang pinoblema yun. Kagabi, nasa Tambacan Dos po kami sa Barangay San Miguel. Ganun din po. Ibang sitwasyon din, mahigit 4 na dekada rin silang nakipaglaban doon. Naayos na rin po natin. Medyo iba rin yung sitwasyon doon, hindi pwedeng assist service, pero sila pa rin yung beneficiaryo. Doon naman on-site ang gagawin. Makikita niyo po yung pamahalaan, hindi kami basta magsasabi lang ng kung ano-ano. Kasi alam niyo sa totoo na, para sa kandidato, napakadaling mangako. Lalo na napakadaling maglaway ang puhunan eh. Pwede ako mangako ng kung ano-ano, papatayo ng ganyan, papatayo ng ganito, na hindi naman inaaral kung ano talaga yung sitwasyon. Kailangan kung ano yung solusyon natin, kung ano yung programa, kung ano yung proyekto, kailangan nakalapat sa sitwasyon na tunay. Hindi yung kung ano-anong katang isip lang na ipapangako ang langit at lupa para lang may masabi. Ako, hindi lang langit at lupa, pati ibang planeta pinapangako na sa atin. Buti na lang, ang mga Pasigenyo, mula sa West Bank hanggang sa buong Rosario, hanggang sa buong Pasig, buti na lang ang mga Pasigenyo, hindi magaling bolahin. Ang Pasigenyo, mapanuri, ang Pasigenyo, matalino, nag-iisip. Totoo po, di ba? Pag pinakinggan nyo ang mga nagsasalita, ako man yan, o ibang kandidato, tinitingnan nyo, totoo ba yung sinasabi niya? Tama ba yung sinasabi niya? Mapanuri tayo mga Pasigenyo. Tama po ba? Hindi ko na masyadong nahabaan. Kasi baka magkatotoo yung sila. Gusto ko talaga hanggang hating gabi tayo dito. Sa totoo, marami pa akong gustong ikwento sa inyo. Pwede natin pag-usapan yung mga ginawa natin para sa senior, yung expansion ng local senior pension, yung sa solo parents natin, may allowance na, isa tayo sa unang nagpatupad yan, yung scholarship. Pag-asa solar pa tayo ngayon, talagang palaki ng palaki yung scholarship ng lungsod ng Pasig. Yung mga ibang proyekto natin, sa lahat ng iba't ibang barangay po natin, yung mga benepisyo ngayon, na gaya ng libre donation at marami pa pong iba. Parang ayaw niyo yung libre donation na. Yan, banggit ko lang. Kasama yan siyempre sa programa natin, yung sa hospital natin, yung pag-expand ng Children's Hospital para mabawasan ng PCGH. 60 bed, may 120 beds na. Pati yung emergency room nilalakihan. Marami pa po tayong pwedeng pag-usapan. Pero isi-shortcut ko na lang po. Tayo po sa lungsod ng Pasig. Malayo na po ang ating narating. Kanina umaga, pagkagising ko, bumangon ako sa kama.
sumalubong sa akin si San Pedro. Ay, teka, iba. Mali. Balik ko nga sa kwento ni Congressman Roman. Ay, kung San Pedro, wag muna. Hindi, alam nyo, ang layo na narating natin bilang isang gusto. Sa kasamang palad, may iilan na gusto tayong bumalik sa mga lumang kalakaran. Siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa mga lumang kalakaran eh. Dalawa lang yan. Sila yung nakaupo o sila yung mga kontratista. Isa lang sa dalawa yan. Sila yung mga kadikit nun. O baka may pangatlo yung mga nababayaran eh. Pero ibang usapan na po siguro yun. Ngayon, sa akin, alam niyo po, hayaan mo sila kung anong gusto nilang gawin, kung anong gusto nilang sabihin. Basta tayo, alam natin kung nasa na tayo ngayon bilang isang luso. Alam natin kung ano yung pinagdaanan natin. Alam natin kung ano yung tinalikuran natin nakalakaran. Tandaan po natin, hindi milyon lang pinag-uusapan dito, kundi bilyon. Kaya huwag tayo magulat kung yung mga nakikinabang doon, talagang ligid, gusto na nila makabalik sa pwesto. Pero tayo, bilang mga Pasigueño, naniniwala po ako na ayaw na natin bumalik din sa mga lumang kalakaran. Noong 2022, malaking tulong po ang binigay niyo sa akin dahil hindi lang po sa congressman, kundi pati sa vice mayor at sa mga konsyal, binigay niyo ako ng mayorya. Mas marami akong nagawa dahil kasama natin ang majority ng council. Mas marami pa tayong magagawa kung ang 6 sa Distrito 2 at 6 sa Distrito 1 ay kasama rin po natin. Ang hirap po, pag-diretso tayo. Sipin nyo, nasa sasakyan tayo. Yung driver gustong dumiretso. May isang pasahero na inaagaw yung manibela, gustong lumigo. Disgrasya po yun. Huwag po sana ganun. Sipin, gusto natin maayos sa pamamahala, tapat. Pero may humihingi ng kickback sa kontratista. Sa kontratista na may porsyento kasi dati daw may ganun. Sana yung mga kasama natin, yung mga pipiliin po ninyo, ay hindi dahil sa kaibigan natin, kundi dahil kapareho natin sila ng prinsipyo. Alam niyo sa mga kalaban sa politika, sa totoo, may ilan naman dyan na kaibigan ko rin. Pero, hindi ko sila kayang katrabaho dahil hindi kami pareho ng prinsipyo. Pag nakita kami sa labas, ba't yan, magkwentuhan pa kami, walang problema. Pero sa trabaho, hindi talaga pwede. Hindi talaga uubra. Gusto natin malinis, gusto nila. Maraming galon-galon. Kaya ang ating congressman, wala na pong iba, Roman Romulo. Ang ating vice mayor, wala na pong iba, Todot Jaworski. At ang ating mga konsyal, number 1, Buboy Agustin. Number 8, Angelo De Leon. Number 10, Ryan Agoncillo at Enriquez pala, Enriquez. Na-carry away lang. Hindi ko yung asawa ni Juday. Number 13, Warren Incenso. Ay, anong Warren Incenso? Warren Tosino naman. Warren Inocencio. Number 14, Maro Martires. Hindi Martires ha, Martires. Number 15, Boy Raimundo. Marami na tayong nagawa, malayo lang ating narating. Pero marami pa tayong kailangan gawin. Paiitingin pa natin ang mga simulan ng pagbabago. Palalakasin pa natin ang mga programa, proyekto na nandito na. At marami pang bagong parating. Hindi na para mangako pa ng kung ano-ano. Basta kung kayang gawin, kung pwedeng gawin, gagawin na lang po natin. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, hindi na po tayo liligo. Mas lalong hindi tayo u-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso lang tayo. Pasulong ang lungsod ng Pasig. Paabante tayo mga kaibigan. Maraming salamat. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto! Vote straight, giving ng Pasig! Barangay Rosario, maraming salamat po! And God bless po sa ating lahat! Yun, thank you po! At syempre, maraming salamat po sa ating mga taga West Bank
ng Barangay Rosario at syempre, Vote Straight Giting ng Pasig. Papa-picture po, wag po tayong magtulakan. Ayan, yung mga nasa likod po, wag po kayong magtulakan. Doon po kayo sa harap.